Bago tayo magsimula, comment nyo naman kung saan lugar kayo nakikinig para malaman ko kung saan umaabot ang kwentong kakatakutan na itin. Pahit na rin po yung like and subscribe kasinda. Maraming salamat po. Ito ay ang kwento tungkol sa bata na inaalipin ng masamang espiritu. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan, may batang lalaki na ang pangalan ay Emil. Tahimik siya, mahiyain at palaging naglalaro mag-isa. Ngunit isang gabi, nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi alam ng kanyang mga magulang. Habang kumakain sila ng hapunan, bigla siyang tumingin sa kanyang ina at nagsabi ng malamig na boses. "Hindi ako si Emil." Nagulat ang kanyang ama. Akala nila biro lang, ngunit ang mga mata ng bata ay tila nagdidilim, parang may anino na gumagapang sa kanyang mukha. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga kapitbahay na si Emil ay naglalakad sa gabi, nakatingin sa buwan, at bumubulong ng mga dasal na baliktad. Ang kanyang mga kamay ay palaging malamig, at minsan ay nakikita siyang nakatayo sa harap ng lumang puno sa kabubatan, ang punong sinasabing pinamumugaran ng masamang espiritu. Pag-aari. Isang gabi, narinig ng kanyang ina ang malakas na pagkalabog mula sa silid ni Emil. Pagpasok niya, nakita niyang nakalutang ang bata sa ibabaw ng kama, ang kanyang mga mata ay puti, at nagsasalita ng tinig ng matandang lalaki. "Ako ang magmamay-ari sa kanya, wala kayong magagawa." Napasigaw ang ina, at dumating ang ama na may hawak na krus. Ngunit nang itapat ito kay Emil, tumawa ang bata ng nakakatakot, at ang krus ay nahulog na parang itinapon ng hangin. Dinala nila si Emil sa albularyo ng baryo. Doon, nagsagawa ng ritual. Habang binubuhusan ng banal na tubig, nagsisigaw ang bata, nagwawala, at ang kanyang tinig ay nagiging dalawa, isang bata at isang matanda. "Lumabas ka," sigaw ng albularyo. "Hindi niyo ako mapapalayas, siya ay akin na," tugon ng espiritu. Huling sandali. Sa gitna ng ritual, biglang tumahimik si Emil. Ang kanyang katawan ay nanginig, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang maitim na usok na parang anino. Ang espiritu ay sumigaw ng huling beses bago tuluyang naglaho. Ngunit nang matapos ang lahat, si Emil ay nakatingin pa rin ng malamig. Dahan-dahan siyang umiti, at sa boses na hindi kanya, bumulong. "Hindi pa tapos, babalik ako."